heart of our vibrant school community, there exists a principal whose dedication to nurturing the minds of our young learners goes far beyond the confines of her administrative role. Meet Principal 3, Gina L. Lovino, a true beacon of inspiration, who, during the National Literacy Month celebration held in our school, dons the mantle of a volunteer reader with unwavering enthusiasm. With grace and a deep passion for storytelling, M.A.M. Lovino transports us to the enchanting world of Daragang Magayon, weaving a tapestry of words that captivates the imaginations of both young and old. Ang alamat ni Daragang Magayon. Katulad ng lahat ng alamat, nangyari ang kwentong ito noong unang panahon. Naganap ito sa payapang rehiyon ng Ibalog, sa maliit na bayan ng Rawis na pinamumunuan ng makatarungang datong si Makusog. Ang asawa ni Dato na si Dawani ay namatay sa panganganak, kaya't nanatiling iisa ang anak ni Dato Makusog. Isang anak na babaeng walang kapares sa kagandahan at kabaitan, si Daragang Magayon. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit dumadayo ang napakaraming mandiligaw mula sa ibang tribo, kabilang na ang nasa malalayong bayan, upang mabihag ang puso ng dalaga. Ngunit, wala ni isa sa mga binatang ito ang nakakuha ng pagtingin ng magandang binibini. Wala, kahit ang makisig at mapagmataas na si Pagtuga, ang dakilang mga ngaso at dato ng ilang. Kahit pa pinaulala ni Pagtuga ng mga handog na ginto, perlas, at iba pang kayamanan ang ama ni Magayon, ay hindi pa rin ito nakuha ang loob ng dalaga. Isang katangi-tanging binatilyo ang nagpakita sa Rawis. Si Ulap, ang tahimik ngunit matapang na anak ni Dato Karilaya ng Katagalugan. Naglakad siya ng malayo upang makita ng sarili niyang mga mata ang ipinagbubunying kagandahan ni Daragang Magayon. Ngunit, hindi katulad ng ibang mandiligaw, nagdahan-dahan si Ulap. Tiniis niya ang magnakaw lamang ng mga sulya mula sa malayo habang nagtatampisaw si Daragang Magayon sa ilog ng Yawa. Pagkatapos ng isang maulang gabi, pumunta ulit si Magayon sa ilog Yawa upang magtampisaw. Nadulas siya sa batuhan at nahulog sa malamig na ilog. Dagli-dagling sumaklulo si Ulap at binuhat ang nangangatog na dilag pabalik sa dalampasigan. Ito ang naging simula ng pag-iibigan ni Daragang Magayon at ni Ulap. Ilang beses pang nagtagpo si Ulap at si Daragang Magayon, hanggang sa isang araw, sinundan ni Ulap si Magayon sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ni Dato Makusog, buong lakas ng loob na ibinaon ni Ulap ang kanyang sibat sa hagdan. Ipinapahiwatig nito ang kanyang kagustuhang pakasalan si Magayon. Walang nagawa si Magayon kundi mamula, magpigil ng tawa at umiwas ng tingin. Dahil dito, nagdapagtanto ni Dato Makusog na umiibig ang kanyang nag-iisang anak. Kaya't hindi na siya nagpahayag ng kahit anong pagtanong. Tuwang-tuwa si Magayon at si Ulap. Pinalak nilang gawin ang kasalan pagkalipas ng isang buwan upang mabalitaan ni Ulap ang kanyang mga kababayan at upang makapaghanda ng gusto para sa pagdiriwang. Mabilis na kumalat ang magandang balita. Nakarating agad ito kay Pagtuga na namula sa galit. Nang mangaso si Dato Makusog, dinakip siya ni Pagtuga. Nagpadala si Pagtuga ng mensahe kay Magayon. Nagbabantang papatayin ang kanyang ama
at maghahasik ng digmaan sa kanyang bayan kung hindi siya pagkakasalan. Sinunod ni Magayon ang kahilingan ni Pagtuga. Labag man sa kanyang kalooban, agad-agad na inihanda ang kasalan. Nang malaman ni Ulap ang masaklap na pangyayari, nagmadali siyang pabalik sa Rawis kasama ang pinakamagigiting niyang mandirigma. Kasi simula pa lamang ng seremonya nang dumating sina Ulap. Sa halip na isang pagdiriwang para sa kasal, isang madugong labanan ang naganap. Napuno ang langit ng mga palas. Napuno ang hangin ng tunog ng nagkikiskisang ulo. Nagtuo si Ulap at si Pagtuga, isang labanan para sa kamay ng nag-iisang si Magayon. Nadaig at napaslang ni Ulap at si Pagtuga. Masayang sinalubong ni Magayon si Ulap, akbang yayakapin. Nang biglang isang ligaw na palaso ang tumama sa likod ng dalaga. At habang sapo-sapo ni Ulap ang nag-aagaw hininga niyang iniibig, bigla siyang sinibat sa likod ng isang kawal ni Pagtuga. Agad na hinataw ni Dato Makusog ang kawal ng kanyang binasbal, isang matalim na ulo. Pagkatapos ng mabilis na pangyayari niyon, tumahimik ang lahat ng mandirigma. Tumigil ang digmaan. Sa halip na marinig ang kasiyahan ng isang pagdiriwang ng kasalan, mga hikbi at hagulgol para sa mga pumanaw ang lumulutang sa hangin. Kahit na halos walang makita dahil sa walang tigil na paglupa si Dato Makusog, naghukay siya ng naghukay. Nang matapos, nilibing niya ang kanyang nag-iisang anak na si Magayon at ang nag-iisa nitong pag-ibig na si Ulap nang magkatabi at magkayakan. Habang lumipas ang mga araw, unti-unting tumaas ang lupang pinaglibingan kina Ulap at Magayon. Tumaas ito ng tumaas at dinagdagan, sinamahan ito ng pagyanig ng lupa at pagtilapon ng nagbabagang mga bato. Naniwala ang mga matatanda na kapag nangyayari ito, ginagalit ni Pagtuga ang bulkan upang maibalik sa kanya ang mga kayamanang inirigalo niya kay Magayon. Mga regalong inilibing kasama ng dalaga sang-ayon sa mga luma. May mga araw kung kailan natatakpan ng mga ulap ang tuktok ng bulkan. Sinasabi ng mga matatanda na kapag nangyayari ito, kinahalikan ni Ulap si Magayon. At kung pagkatapos nito ay marahang dumampi ang ulan sa magiliw na ligis ng bulkan, naniniwala ang mga matatandang lumuluha si Ulap. Pagkatapos ng mahabang panahon, ay umiksi na ang pangalan ni Magayon at naging Mayong o Mayon. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, kahit na maaliwalas ang panahon, isang anino ng masalimuot na kwento ng isang natatanging dalaga at ng kanyang iniibig ang bumabalong sa magandang bayan ni Daragang Magayon.